unang tanong ko sa iyo, kapatid, sabi mo kanina, hindi ako otoridad at ikaw ang otoridad. Inuulit mo bang kino-confirm mo? Okay. Magaling. Bilang otoridad, ang lahat ng sasabihin mo, opisyal. At meron kang patutuon na yan talagang merong connection sa mga proper authorities ng Catholic Church. From the Monsignor to the Cardinal and to the Pope. Yan. Nililiwanag lang natin. Sumasang-ayon po si Mr. Liliwanagin ko naman po, dahil dinugtungan nyo yung tanong nyo, dudugtungan ko yung sagot ko. Ang sabi ko, otoridad ako ng simbahang katoliko. Pero ang naging sunod na katanungan, hanggang sa Papa. Sa Papa, wala akong relasyon. Kundi yung pari ko, at yung pari ko may relasyon sa kardinal. Yung kardinal may relasyon sa Papa. Ayun nga. Maliwanag naman yun. Sabi nyo kanina bilang autoridad, pag magbabasa lang ng Biblia, hindi wasto. Ang kailangan, patunayan ng kasaysayan. Tama po, ang tunay na iglesia. Ngayon ba sa pag-uusap natin ito, ibig nyo ba sabihin, hindi na tayo magbabasa ng Biblia? Nagpasa kayo ng palatandaan. Hindi, tayong dalawa. Magbabasa. Magbabasa. Kasi lumalabas parang pag magbabasa lang ng Biblia, lalabas invalid na ang patutuo Sa makatwid, kailangan... Mr. Moderator, sige. Nasa oras po ng katanungan. Magtatanong nga ako Pero siyempre may papaliwanag ko. Hindi ako magpapaliwanag. Hindi ako nagpapaliwanag. Ito, sinulat ko yung salita mo mismo Gusto mo, i-roll natin ng text. Sige, wala namang problema. Sabi mo, kanina, pag magbabasa lang ng Biblia, hindi mo mapapatunayang sakop ka na ng tunay na iglesia. Sabi mo kanina yun yun ang premise ko. Kaya ngayon, susunod kong tanong, bilang authority ng Iglesia Katolika kamo, ang susunod kong tanong, ang authority ba o ang kapangyarihan para masanib ako sa halimbawa sa tunay na iglesia, hindi kailangang mabasa, kundi kailangang ikwento sa akin sa kasaysayan. Hindi gano'n. Hindi ba gano'n? Nililiwanag ko lang. Nililiwanag ko nga lang Hindi, kaya nililiwanag ko naman yung sagot ko. Pala, sabi mo hindi Sabi mo, kaya nililiwanag ko ang sagot ko. Sayang oras ko Susunod na tanong ko, bilang autoridad kamo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, itinitrace mo ang existence ninyo from 1996 to 1994 to 1993 to 1893 to 1793 and up to the time of the apostles. Yun ang sabi mo kanina, no? At sabi mo, kailangan pang dumaan sa kolehiyo ng mga apostol. Ayan. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, ibig mo bagang sabihin, walang kapatid-patid yun? Yung authority na yun? Wala po. Wala. Kung mabasa ko sa Catholic Encyclopedia na libro ninyo, na may patid, kung mabasa ko may patid, tatanggapin mo, nagsisinungaling ka. Sasagot ako. Ito sagot ko. Kapag binasa mo ang aklat namin, ako ang magpapaliwanag ng aklat namin. Hindi. Hindi ikaw. Paliwanag yung aklat nyo, ba't mo papaliwanag? Sino ang mas maganda magpaliwanag? Ang iglesia, ang otoridad na Iglesia Katolika mula sa Papa o siya? Hindi kami! Sino ang mas tatanggapin mo? Yung authority nilang mas mataas sa kanya o siya? Mr. Moderator! Magsasalita ako! Sige, ikaw na. Sige, ikaw na. Magsasalita ako! Ako ang dapat tanungin, hindi ang mga tao. Oo, tama. Ito nga libro, babasahin ko para sa'yo. Saka ikaw ang magpaliwanag, ha? Ito. Susunod na tanong. Oy, mga audience, tahimik lang po. Susunod na tanong. Lahat ba ng naging papa sa Roma authority ng iglesia nyo? Lahat ng naging papa, bukod tangi, ang mga antipope. Ilan ang antipope? Marami. Gano'ng karami? Alam mo kung gano'ng karami? Marami. Sa iba't ibang panahon. Mahigit 10? Basta bibilangin ko. Meron 20? Hindi natin pinag-uusapan ng numero. Gaano katagal naghari ang mga antipope?
Aba, matagal na panahon niya. Sa makapit, doon sa panahon ang naghahari, isang papang hindi kinasiyahan ng Diyos, tuloy-tuloy pa ba ang autoridad ng Iglesia Sasagot Katolika? ako! Sasagot ako! Sige, sumagot ka. Ito, sagot! Sumagot ka. Ito po ang sagot. Nung magkaroon po ng antipope, nung panahon na magkaroon ng tatlong papa, yung dalawa pudo at peke, yung isa genuine. Kaya tuloy-tuloy ang pagkakapapa. Ganon. Sino yung peke? Sino-sino yung mga peke at sino-sino yung genuine nung magkaroon ng tatlong papa? Gusto mo? Babasahin ko sa'yo. Natural gusto ko. Kaya ako nga tinatanong sa'yo eh. Sino ang genuine dun sa tatlo? Sige, sasagot ako. Sige. Hindi, ito. Ang mga unang naging antipope, nung panahon po ng 217, si Hippolytus. Sino yun? Nung 251, sinabot yan. Ayan. Nung bang Sandali lang, sumasagot pa ako. Hindi pa dumarating tayo dun sa tatlong hindi papa. naman yung tanong ko sinasagot mo. Sabi mo yung tatlo eh. Ay sabi mo, ang sasagutin mo yung tatlo. Nung magkaroon ng pagkakaiwaiwalay, napumpisa ka ng 217, kaya pumapasok ako, maliligaw ang tao. Kaya nga, Nung 217 ba? Tatlo ba ang papa nung 217 o isa lang? Sumasagot ako. Sumagutin mo. Sumasagot ako. Kaya, Sagutin mo nga. tinanong. Nung bang 217 na binasa mo na unang magkaroon ng antipope, tatlo ba papa nun o isa lang? sasagot ako. Sige, sagot. Ang tanong kasi ni Ginoong Soriano, ilan ang naging papa? Kaya ang sagot ko, kaya sasagutin. Kaya ang sagot ko, maraming naging papa. Oo, binasa mo ngayon yung Paano 217. maliwanagan siya? 217 Kaya darating sa binasa. tatlong papa. Huwag kang mainip, Ginoong Soriano. Huwag kang mainip, darating tayo sa tatlong papa. Dapat ako mainit dahil mauubos ang oras ko. Kaya, hindi mo na, hindi mo na. Binasa mo kanina yung 217 na unang-unang antipope. Ang tanong ko sa'yo maliwanag, nung bang 217 AD? Tatlo ba ang papa noon o isa lang siya? Kaya nga sinasagot ko Sagutin siya. mo na, tatlo o isa lang? Isa pala. Isa pa lang! Sa mga tweet, kung isa, noong pang 217, napatid na ang otoridad ng Iglesia Katolika. Meron papa! May papa nga, antipope yan! Antipope sa demonyo! Sa demonyo, ibig sabihin ng antipope! Sa demonyo, kayo may sabi nun. Antipope, ikaw nagsabi nun. Noong 217 pa lang, as early as 217 AD, napatid na ang kapangyarihan nila. Ang genuine at isang peke. Nakasiwa. Okay, ibang... susunod na tanong. Susunod na tanong. Hindi pa ako nakakasasagot doon sa tanong ni Ginoong Soriano. Kasi bakit ang tanong ah? Kinarialo ko sa'yo, yung oras na tatlo ang papa. Ang sukat ang binasa mo yung iisa lang ang papa. Hindi ka marunong sumagot sa tanong. Di ba? Ganito lang ang gagawin natin, no? Kung ano ang tanong, Yun lang ang sagot. Sinasagot ko nga eh. Hindi kayo kanina, Ang moderator, patuloy natin kung pero yung tanong ngayong ko oras sinagot mo. ng paliwanag. Tapos na yung paliwanag, kaya kailangan puro sagot naman ngayon. Yun. Salamat ho, Mr. Ginoong Moderator. moderator, hindi po kailangan ng paliwanag dito eh. Tanong at sagot lang eh. Bias ang moderator eh. Bias ang moderator eh. Hindi po, kasi hindi po ako bias, kaya lang. Kasi ba, brother, ikaw ang moderator. Si brother. Hindi kasi, kaya mo na, no? Ganito. Teka, magpapaliwanag muna ako, ha? Kasi, hindi, ganito. Patayin mo, Patay mo oras, patay niyo. Hindi kasi ganito eh, no? Kanina, nagpapaliwanag, ano? 20 minutes nagpaliwanag. So, oras ng magkadarong. Kailangan, pag tinulong, tanong at sagot lang. Wala nang masyadong nakapagpaliwanag. Dahil yung pagkatanong, hindi mo ka oras din nun. Magtanong lang niya, ganun ka rin. Alam kayo lang. Tanong at sagot lang. Hindi yung pagpaliwanag. Hindi. Kasi in-fairness lang, ano, mamaya ganun din. Ngayon, kinat natin, so yung oras na yun, ipuputol natin. Ilang minuto natin na kanina? Ilang minuto? Hindi, kanina, nung nagsasalita ako. O, 2 minutes pa.
Yan partida ko na. Sige, partida ko na. Pwede ba akong makakapilaso lang, Mr. Moderator? Kung hindi tayo maniniwala sa moderator at sa timekeeper, pambira naman. Ano ba naman klaseng usapan nito? Hindi kasi, kaya natuloy yan. Timekeeper, Senator. sabi mo. No, para sa inyo, kaya natuloy yan. Para sa ating lahat. Wala naman daw akong kinakampiyan. Hindi ako kasapi rito. Hindi rin ako kasapi rito. Kaya lang, may oras ng pagpapaliwanag at may oras ng pagsagot. Nauna yung paliwanag, kaya ngayon tanong at sagot. Bilang timekeeper. Teka muna po, sandali. Bilang timekeeper, ito po, 10 minutes na. Time is up. Yan. Ako po timekeeper. Sabi niya po sa akin, kanina, nire-reset ko po. Nag-umaandar po itong inutusan po ako ng Hindi, ang sabi ko kanina, tanggalin mo yung baterya kapag ako nagsalita dahil time out yun. Dahil ako nakakita eh. Tapos sabi mo sa akin, ilagay yung baterya. Kaya ako kanang nasalita. Friendly lang po, pare. Friendly lang. Ano, kaya mo ba kayo? Siya ang time limit eh. Oras ito. Okay. Ako sa timekeeper at sa moderator. Maraming salamat po sa inyo. At naunahan niyo po ang posisyon namin. Salamat. Ito po, bago po lahat, ito lang po, friendly lang po to, friendly. Wala pong to, Yung boksingero po, Hindi kaya yung lumalakas ang boses, Tama po. Wala lang away. tama po. Kasi sa boksingero, pagdating po ng last round, yung final round, basag na ang mukha, niyayakap pa Papatawaran Ito, ganun po sana, hindi naman tayo nag-boxing, Maraming salamat po. Baka palitan niyo po ako rito, Sana po, kahit yung timekeeper. Palibago na naman to. Okay, ready na po 20 minutes. Kaya ginawa ko, sorry. Ito pong 20 minutes na to ay para kay Brother Eli Soriano. 20 minutes time. Opo, ito po, yan Nakita niyo po, Amanda. Go! Magandang gabi po sa inyo lahat. Unang-una, sabi niya walang personalan. Pero pinersonal niya na ako kanina. Hindi siya totoo kung magsalita dun sa ginagawa niya. Sabi niya, hindi nakabasa ka lang isasaksak mo na sarili mo. Ito kasi Soriano, nakabasa na, sinaksak na sarili niya. Hindi ba personal mo? Ako na pinag-uusapan nun, hindi na yung chat namin, at saka ikaw, hindi na rin ikaw Name-personal ka ngayon. Tuturuan lang kita ng salitang walang personal. Ako, ang sasabihin ko sa'yo, hindi ikaw, dahil alam ko namang ano ka lang din hindi naman ikaw ang authority, bagaman sinasabi mong authority ka, tatanggapin ko na rin, granting, pero without accepting it fully because I know of the Catholic authorities. Meron tayong otoridad na kinikilala. Iba ang sinasabi ng otoridad niya kaysa sa kanya. Kaya sa cases na magkaiba sila nung papa sa sinasabi, sino ang paniniwalaan nyo? Si Mr. Garza o ang papa sa Roma? Siyempre ang papa kung tunay na Katoliko kayo. Ayun. Unang-una yung sinabi niya kanina, ano daw ang palatandaan ng tunay na iglesia? 3 raw. Ewan ko kung saan niya binasa yung kailangan 3. Ang akin 10 Sa kanya 3. Kanya lang yun. Wala naman siya binasaan. Ang palatandaan dapat 3. Saan binasa? Ni sa Catholic Encyclopedia, ni sa Encyclopedia Britannica, ni sa Biblia, wala yon. Na 3. Ang palatandaan ng tunay na iglesia, marami. Tandaan nyo ang tema, which is the true church. The true church. When we speak of the true church, from its name up to its doctrine, make up the true church. Sasabihin mo hindi kasama pangalan. Saan mo na hagilapya kung otoridad ka? Ha? Pwede bang yung tunay na rosas ay pangalanan mo ng nasagpagita? Hindi pwede. Yung tunay na ginto, hindi mo pwede tawagin tanso. Matatanso tayong lahat dyan. Ang tunay na iglesia kaya magiging tunay, it conforms with every biblical standard, not human standard. Tandaan nyo, ang magpapakilala ng tunay, walang encyclopedia, walang librong ginawa ng tao, ang magpapakilala ng tunay, ang Diyos, at tanging siya lang. Anong katunayan? Pakinggan nyo sa unang Juan 5:9, ganito ating mababasa. Sapagkat, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao,
lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Alin ho ang mas dakila? Yung Diyos. Sino gumawa ng Encyclopedia Britannica? Nung basahin niya ng Iglesia Katolika, traces its origin back to the time of the Apostles. Sino nagsabi doon? Ang Catholic at ang Encyclopedia Britannica ba nagsabi noon? Kung aaminin lang ni Mr. Gracia, Miss Garza, na misunderstood niya yung binasa niya. According to the Encyclopedia Britannica, the Catholic Church traces its origin from the time of the Apostles. It is not the Encyclopedia Britannica that traces the origin of the Catholic Church from the time of the Apostles, but it is the Roman Catholic Church, the Quran. Sila magsasabi na sila galing pa sa panahon ng mga apostol. Pero lalong magaang sa akin patunayan kung yun, hindi yun ang tunay na iglesia. Kung sila'y mag-uumpisa pa sa panahon ng mga apostol. Sapagkat ang mga apostol may hula, pagkaalis nila ang lilitaw mga limatik. Pakinggan nyo sa isang talata ng Gawa sa 20, ang hula ng mga apostol ganito. 28. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Aking talastas na pagkaalis ko, magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo na hindi magpapatawad sa kawan at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama upang mga dala ng mga alagad sa kanilang hulihan. Ayan, meron lilitaw na mga masasamang tao. Ito po ay mababasa natin sa 26th translation of the Holy Scriptures. Ito po babasahin ko. Ang sabi, take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over which the Holy Spirit hath appointed you overseers to feed the church of God, which He hath purchased with His own blood. At pinasabi po rito, to feed the church of God. Hindi yung Holy Roman Catholic Apostolic Church. Hindi. To feed the church of God. Sa saling Tagalog, Iglesia ng Panginoon. Bakit sinabing mag-ingat kayo na sa Iglesia ng Panginoon? Bakit pinag-iingat sila? Meron ho kasing mangyayaring apostasye. Merong isang malaking na pangyayaring magaganap sa pagkatapos ng kaarawan ng mga apostol. Babasahin po natin, tutuloy po natin, no? Ang sabi dito, to feed the church of God which He has purchased with His own blood. For I know this, that after my departure shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. Sisirain yung kawan, o basakit. Tapos, and also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Ayan. Kaya, alam nyo, may hulang sinasabi si San Pablo na pagkaalis nila, may papasok na mga sabihin na nating mga pilyo, mga loko, ha? Na yung kawan, ililigwawa sa akin. They will not spare the flock. Tapos ilalagay yung mga alagad sa kanilang hulihan. Sila ngayon ang maghahari. Merong hiulang ganyan. Ngayon, sinasabi ng ating kapatid, nung tinanong ko siya, tuloy-tuloy ba ang authority ng Iglesia Katolika nung unang panahon? Sabi niya, tuloy-tuloy daw mula sa panahon ng mga apostol. Sabi niya pa rito, kailangan maging pumasok ka sa College of the Apostles. Ha? Meron palang college ng mga apostles. Ang alam ko, College of Cardinals. Yung nagtitipon sa Sistine Chapel pag nawawala ng Papa. Pero yung College of the Apostles, asan sa Biblia yung College of the Apostles? Ha? Meron ba nun? College of the Apostles? Basahin mo, kapatid. Kahit saan mo basahin Biblia, at napapayag ako, basta sa Biblia mo lang basahin. Kasi yung mga apostol, ang sabi sa Biblia, tinan ninyo ang kanilang kalagayan. 4:13 ng Gawa. Nang makita nga nila ang katapangan ni Pedro at ni Juan, at pagkatalastas na sila'y mga taong walang pinag-aralan at mga mangmang,
ay nangastaka sila. At napagkilala nila na sila'y nangakasama ni Jesus. Therefore, di pala umatin ng college yung mga ko. Walang pinag-aralan, mga mangmang may college. Ni elementary nga, wala eh. Oo. Ayun ang mahirap pag walang Biblia eh. Maloloko na tayo. Lahat ng magkukwento, pwede na ikwento. Bakit? Eh, walang Biblia eh. Walang standard of true basis of faith. Ngayon, gusto ko lang na huwag pong mailigaw ang kapwa ko. Ano? Huwag kayong maniwala doon sa sinasabing kailangan ikaw ang tunay na iglesia malaman kung sino ang nagtatag, kailan itinatag, at saan napatatag. Yan ang kanyang tatlo. Ha? Ako naman, ang tunay na iglesia, kailangan patunayang buo ng Biblia, mula pangalan, hanggang doktrina, hanggang mga aral, hanggang sa lahat ng kanyang mga aral. Pwede mo bang patunayan yung tunay na hindi mo kukunin yung aral? Ano yun? Ha? Eh, sabihin mo man tunay ka tunay. Pagtapos, pag pinasok kita ang aral mo, puro aral ng demonyo, paano mangyayari yan na yan eh, sa Diyos? Ha? Naniniwala ba kayo na mayroong mga aral ng demonyo? O, pakinggan nyo. Sabi ng mga apostol, pagkatapos nila, dadapot alamin mo ito na sa mga huling araw nung panahon mga apostol. Pinaalam kay Timoteo, buhay pa si Timoteo noon, magaganap na ito, na ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng kasinungalingan, na hinirohan ng kanilang sariling budhi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa, at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang hati, na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Ito ang hula ni Pablo. Meron tatalikod sa pananampalataya ang gagawin, mga ngaral ng aral ng mga demonyo. Ano yung mga ipangangaral nila? Meron silang pagkakanlungan. Ipagbabawal nila ang pag-aasawa. At ipag-uutos lumayo sa karne o sa lamang hati. Sa kasaysayan ng religion, if you have to read the history of religion, aling iglesia ang kauna-unahang kinatuparan nun na nagbabawal ng mag-asawa? Ayan. At lumalayo sa lamangkate, yung bihilya. Ha? Ayan ang dapat nating maintindihan. Eto, ang kauna-unahang batas sa pagpapairal ng di pag-aasawa ng pari ay pinagtibay sa kapulungan ng Elvira, Canon 33, sa Espanya noong 300 taon humigit kumulang. Ang mga obispo, mga parit, mga diakono ay tinitiwalaan kapag sila'y namuhay na may asawa at nagkaanak pagkatapos na maordinahan. Ang ganyang uri ng batas ay pinagtibay ng kapulungan Romano sa ilalim ni Papa Siricius 384-399 AD na sumulat sa Espanya at sa Afrika upang ipatupad ang utos. Ilang taon pagkatapos, si Papa Inocencio I, 402 to 417 ay sumulat ng gayon din kina Obispo Victricius ng Rouen at Exuparius ng Tulong. Sa panahon ni Leon Daquila, 440 to 461 AD ang batas ukol sa pag-aasawa sa hindi pag-aasawa ng mga pari ay naging sapilitan sa buong kanluran. Referensya, question box by Conway, page 313. Sa mga tweet, maliwanag na ang kauna-unahang iglesia ang nagpatupad ng bawal mag-asawa ay ang Iglesia Katolika. Hindi ko naman sinasabi sa kanila na yun ay aral ng mga demonyo. Pero may sinasabi ang Biblia na mayroong lilitaw pagkatapos ng mga apostol magtuturo ng aral ng mga demonyo. Bakit aral ng demonyo? Eh, nagpapakunwari eh. Pero mo, bawal mag-asawa, pero may anak. So, paano yun? Hindi ba? Kaya, yan ay isang kasaysayan, hindi naman natin maaalis sa kasaysayan yan. At wala naman pwedeng magdemanda sa akin pag binasa kong kasaysayan. O, meron akong libro ng mga kasaysayan ng reliyon. Ngayon, hindi mahalaga yung kasaysayan ginawa ng tao, mahalaga sa lahat kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Asan ang patutuo ng Diyos? Nasa kasulatan. Paano sasabihin mo, babasa ka lang ikaw babasa? Meron ba ikaw abogado, babasa lang ng babasa, abogado na? Tama yun. Wala naman nagbasa, abogado na eh. Kukuha ka pa ng bond. Kaninong standard yun? Standard ng gobyerno yun.
Ba't may sasaksakin sa gobyerno sa pag-uusap relihiyon? Sa standard ng Diyos, pag nagbasa ka ba, pwede ka na o hindi pa? Basa, sa 1:3 ng mga Apokalipsis. Pakinggan mo. Mapalad, blessed, mapalad ang bumabasa. Siya walang kwenta bumabasa. Magkaiba, no? Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at nagsisitupad ng mga bagay na nangasusulat doon. Ano requirement para maging mapalad ka? Bumasa, pakinggan, tuparin. Pag tinupad ko, halimbawa, nandito ako sa Pilipinas, tinupad ko yung nabasa ko. Sapat na ba yan o hindi? Basa ulit, pakinggan nyo kung sapat. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, si Pedro may sabi hindi siya. Ano sabi ni Pedro? Tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. God is not a respecter of persons. Kundi sa bawat bansa siya na may takot sa kanya at gumagawa ng katwiran at pumasok sa kalis ng mga apostol. Ay, wala pala yun eh. Wala yun. Uulitin ko basa ho. Uulitin ko basa. Ang sabi ni Pedro, tunay nga natatalastas ko, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, hindi sa Roma lang, sa bawat bansa, siya na natatakot sa kanya at gumagawa ng katwiran ay katanggap-tanggap sa kanya. Tinatanggap o hindi? 5 minutes na. May takot ka lang sa Diyos at gumagawa ka ng katwiran, tatanggapin ka niya. Alin yung katwiran gagawin mo para matanggap ka ng Diyos? Katwiran ng tao? Pakinggan nyo sa Roma 1:16-17. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo, gayon din sa Grego. Sapagkat dito sa Ebanghelyo, nahahayag ang katwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. Aling katwiran ang gagawin? Ang Ebanghelyo. Sapat na ba ito, mga kapatid, para maligtas tayo at maging dapat sa Diyos? Pag may nagsabing kulang ito, hindi sa Diyos yun. Antikristo yun. Anti-Diyos yun. Anti-apostol yun. Yun ang sa demonyo. Yung pag nagsabi hindi sapat ito. Saka makakakita lang talata sa Biblia, sinabi ng Diyos, hindi sapat yung Ebanghelyo para maligtas kayo. Yun nga, Ebanghelyo, magandang balita ng kaligtasan eh. Paano hindi magiging sapat yan? Pakinggan nyo ang katunayan. Sabi ni Pablo, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyo, walang kasaysayan, walang world history, walang Britannica. Ang Ebanghelyo na sa inyo aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap, na inyo naman pinananatilihan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo! Sapat o hindi? Napakalapas tanga naman ng taong ayaw kumilala rito. That's 3 minutes. Kaya, ang masasabi natin, mga kapatid, basahin natin sa Biblia Katoliko, baka hindi naman sapat sa Biblia Katoliko. Pero kung naniniwala, pareho lang naman yan. Pakinggan nyo sa Biblia Katoliko. May pirma ni Cardinal Santos, Arquiepus Manilensis. Ito sabi, ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang Ebanghelyong ipinangaral ko sa inyo, na inyong tinanggap at pinananatilihan. Dahil dito, ay maliligtas kayo. Kita nyo? O, maliligtas ba? Kung, meron pa pala, meron pa doon. Kung tutuparin ninyo ang aking ipinahayag, maliban na kung naging walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Ayun. Sapat naman pala, tuparin mo lang. Nabasa mo, tuparin mo lang, hindi na kailangan ng College of the Apostles na pasukin mo para matanggap ka ng Diyos. Hirap na ito, paano yung wala pang matrikula? Ang college mo may matrikula, ang mahal-mahal pa. Paano wala pang matrikula, wala na kaligtasan? Pambihira naman. Wala naman ganun eh. Ang hirap tayo, gagawa tayo ng sarili nating standard. Tapos, ang tanong ko ulit, nung ang Iglesia Katolika ba
nung ang iglesyang itinatagba ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo, narito pa si Kristo sa lupa, yun ba'y katoliko o yun ba'y laganap? Laganap o hindi? Noon bang hindi pa laganap? Hindi pa totoo yung iglesia na yan o totoo na? Sabihin mo pag hindi laganap eh, hindi sa Diyos. Last 2 minutes. Last 2 minutes. Siya rin ang kumakain ng kanya sinabi. Ha? Alin ang tunay? Si Kristo nagtatag o ang Diyos? Hanggang pumalik si Kristo sa langit na nagtatag, laganap na ba o hindi pa? Hindi, 500 lang ang miyembro mahigit eh. Ha? Tapos nung makabalik siya sa langit, nadagdagan ng 3,000 sa araw ng Pentecostes. Pagkatapos inintay pang matawag si Pablo para lumaganap sa mga hintil, pero hindi rin nakarating sa Pilipinas noon. Sa nakatwid, hanggang noong 1521, na pumarito si Idi Magallanes dito, hanggang noon ang Katoliko, hindi pa rin totoo dahil wala pa sa Pilipinas. Kung ang kailangan ay laganap agad, ha? Mali yan. 1 minute na lang po. Yun po ang ating masasabi dyan. Kaya, alam nyo, huwag kayong papadaya mga kapatid. Mas maganda, tandaan nyo, kung tinatanggap natin ang patutuo ng tao, lalong dakila ang patutuo ng Diyos. Huwag niyong kakalimutan yun. At ang Diyos kung magpatutuo, nasa Biblia ang patutuo, wala sa mga kasaysayang ginawa ng tao. Mamaya, patunayan natin sa kanya kung reliable lahat yung pinagbabasa niya kasaysayan na yan. Reliable ba yan? Yun lang cry of balintawak, 2 peche. Dito na lang sa Pilipinas yun, ha? Hindi mo maalam kung alin ang tamang pecha ron. Cry of balintawak lang. Yung pang 217 AD, babasahin mo sa akin? Bagay, maganda yan. Napatunayan ko, 217 AD pa lang, may anti-pope na, anti-Kristo. Di hindi napatid na napatid. Yun, maraming salamat po.